Kung mapapansin nyo guys ay sobrang kalat talaga ng bahay namin. Sinasabi ko naman sa inyo ang routine namin ngayon, matulog, pagkagising, magtitinda, tapos uuwi, matutulog na ulit. Kaya ayan na yung nangyari sa bahay pagkakagising natin, lalabas na bahay. So napapabayaan na, wala na kasi akong time guys maglinis, pati din si asawa dahil ang dami nating inaasikaso, nagtitinda, nagbabanday dun sa taas. Tapos may mga hayop at hayop pinapakain. Ewan ko ba, parang hindi ko na kayang i-manage yung oras ko ngayon na. Tapos may vlogging pa tayo, nahihirapan ako mag-isip ng eco-content ko, lalo na sa Facebook guys. Wala na ako masyadong upload dahil nga alam nyo naman ay ang buhay namin araw-araw, grabe. Medyo malakas kasi ngayon sa kainan dahil nga alam nyo na mauwian, tapos magbobotohan, so maraming biyahero, marami din ang customer natin. Kaya talagang wala na kaming time. Ayan, ilang araw nang ganito yung bahay, pagkakagising nandito lang yung higaan natin sa sala, hindi na ipapasok to sa kwarto. Ayaw kasi ni Ella guys dyan sa kwarto natin kahit may tiles na, ewan ko sa batang to, mas gusto niya dito sa sala. So naisipan nga natin na ipalinis na lang. Buti na lang ay mayroong mabait na maglilinis dito sa bahay. Nabibigyan na lang natin. Bayaran na lang natin. Grabe, wala na talaga akong time para dito. And yung banyo natin guys, hindi pa po tapos. Wala pa kami nabibiling ba. Wala kaming time ngayon na mag-asikaso dito sa bahay. And di pa skim coat pa natin to. Rough naman siya. So pwede itong i-skim coat. And ayan yung ating CR. Hindi pa namin napapalagyan ng bowl. Wala pa, hindi pa tapos. Pero malapit, mabilis lang naman yung gawin. Ayan ang itsura. And ito pa isa, kalat dito sa bahay. Oh. Ang dami ko nang labahin. San ka pa talaga? Tambak. Ayan yung ating mga pradyaan. Ginawang sampayan natin tong kwarto natin. Ayaw kasi ni baby pa dito matulog. Siguro nga ganyan, wala pa kasi talaga kaming skim coat dito. Wala pang pintura. And gusto ko sanang bumili ng kama guys. Kasi gusto ko nakataas na talaga yung tulugan namin, hindi ganito na nasa sahig lang kami natutulog. Ay, ang kalat. Ito nga pala yung mga punda guys na binili ko sa online. Ayan, nakikita nyo, ang ganda. Iba-iba siya. Ito yung unan ko, tsaka ito. Yung dalawa. Kaya iniba-iba ko siya guys kasi ayoko na yung pagpare-pareho yung punda. Hindi mo na malalaman kung alin yung unan mo. Diba? Kasi pareho yung punda eh. So baka madami ng laway yung kay Papa Alden tapos mauunan mo. Ay naku, ayoko. Kasi yung mukha natin, alam niyo naman, masyadong sensitive yung skin natin. So, pag sa unan daw guys, nakaunan ka dyan, tapos nakatagilid ka, dumidikit sa skin mo. Kaya minsan marami kang tagyawat, marami kang skin problem sa face. Yun, dahil din daw yun sa unan, sa tuwalya, ganyan. Kaya dapat laging malinis. Every week mag-change ng mga sapin-sapin ganyan. And meron tayong nag-comment doon sa isang vlog ko nung nakaraan. Sabi niya ang pangit ko na daw. Sabi niya, nasa Hong Kong, ang ganda mo, ang puti mo. Siguro sa cellphone lang yun guys. Kasi, medyo medyo nag-iba talaga yung kulay ko din sa Pilipinas. Alam niyo naman, mainit. Tapos, iPhone na yung gamit natin. So talagang kita mo lahat dyan ng iyong kung anong meron ka dyan. Kasi nga iPhone na tayo. Ayan. Yung eyebag ko, wag nyo nang problemahin yan. Yung skin ko, okay naman yung skin ko. Kaso nga lang, nag-dark talaga tayo. Dahil nga mainit dito sa Pilipinas. Lagi pa akong nasa labas. Lagi talaga, paakyat baba. Dahil, syempre, may kainan tayo. Nandito yung bahay. Tapos, inaasikasi ko rin yung ating sa likod. Minsan, nagwawali sa labas. Ang daming winawalisan. So, talagang mga arawan. So, hindi may iwasan na mag-dark yung skin natin. Pero, okay lang yan. Skin lang naman yan. Hindi ko pinoproblema kung maputi ako, maitim ako. Ang mas iniisip ko is paano ako didiskarte sa buhay. Paano kami didiskarte sa buhay para mabuhay. Yun lang. Wala na akong pakialam ngayon sa balat ko. Ay, nako po. So magligpit muna tayo habang tulog tong isang. Tapos mamaya maliligo na at magbabantay na naman tayo sa tindahan maya-maya. Hello, so ngayong gabi nga ay napadayo na naman. Yan daw yung walang oras. Walang oras maglinis pero may oras para dito sa sayawan.
Naaya kasi tayo guys ni Ate Nene. Sobrang nakakatuwa din naman kaya. So sumaglit kami dito siguro may 1 hour and a half or 2 hours ganyan. Nagtagay ng isang bote. Tapos umuwi na kasi maaga pa tayo bukas. Nakakatuwa kayong manood. Kahit ito yung pangalawang araw ba ng fiesta sa mga barangay dito sa Bicol guys or sa probinsya. Meron silang pang senior ba na sayawan. Yung first day ng yung pispiras ng fiesta ay yung para sa mga kabataan, tapos yung sa fiesta mismo ng gabi ay para naman sa mga matatanda, sa mga senior. So nakakaaliw makita yung mga ganito na kahit matatanda na, ito yung mga libangan sa probinsya, no? Nakakatuwa. Ang sarap kaya pakinggan ng pati ng mga sinasayaw nila, yung mga kantang pang Bicol pa, tsaka yung mga square dance, di ako marunong. Kinabukasan nga ay nag-aya ito sa Ella po. Gusto niya daw siya magpapakain doon sa mga sisiw. So ayan, pinasok ko doon sa kulungan. Tapos siya yung naglagay doon sa mga sisiw ng feeds. Bali, 2 weeks na ito sa amin guys. Tapos na yung mga nasa labas. Grabe, walang maupuan kanina. Ubus-ubus yung ulam natin. Oh. Jenis, paano ba yung panta? Hirap gayahin ang buto niya. Ganyan yung mga bata. Yan, straight lang. Kasi pag umuupo sila yung parang buka ka. Ganito. Yan. Ay po, abo. Paano ba umupo? Paano yung upo? Sige daw. Parang ang hirap umupo. Ba't kaya nag-upo, baby? Ang sakit, oh. Sakit. Sa'yo, hindi masakit. Today nga ay nagsimula na sila ng paglilinis dito sa bahay. Ayan nga si Ella nakikigulo rin. Grabe daw yung nakita nilang mga ipis dun sa kusina guys. Hindi ko na kasi nabubulat yung mga lagayan doon, yung mga lagayan pinggan, yung mga sibuyas, asin, yung mga bawang patis, yung mga lagay ng condiments, hindi ko na talaga yung nabubuksan. Kaya nakita nyo yung duming nakuha, Diyos ko po, sobrang dami. Tapos yung mga lawa-lawa nga na sinasabi ko sa inyo sa mga kisame dito, ang dami na rin. Parang hindi na, parang bang walang nakatira dito. Tapos ang daming sampay dito sa aming kwarto. Sabi nga nung naglilinis na kapatid ko, ay tatanggalin na daw nila yung sampayan na yon para wala na talagang magsasampay at wala nang masyadong kalat sa kwarto namin. And yung mga tambak dito sa may gilid, ayan, inalis na rin nila at sobrang alikabok at dumi na rin. Wow! Yes naman, ayan, tapos na sila maglinis ng mga bintana, ng sahig, lahat guys. Ayan, nakapag-map na rin dito. And yung kwarto ni Jillian, mabango na ulit. Tapos yung kwarto natin, napakalinis. Ito na nga lang bintana yung kanilang nililinis guys. Pati yung mga grills natin. Tapos yung ating kusina, okay na rin. Nalinisan din yung mga lagayan ng pinggan. Yung ilalim ng lababo na napakadumi rin. Ayan, okay na. Hindi na masyadong makalat. Nailigpit na nila. Pati itong ating lababo. Ayan. Ay, ang ganda ng countertop. Napakalinis. Dahil sobrang kalat nito guys. Kung nakikita nyo nung binidyo ko na una. Dito sa ating kwarto rin, wala na yung mga lawa-lawa. Malinis na yung ating kisame. Pero pag na-skim coat natin, ito naku, magkakalat na naman dito. Pero hindi ko pa alam kung kailan naman napapagawa. Dahil busy pa yung ating, yung nag-tiles dito sa amin ay sobrang busy pa. So, inaantay lang namin siya na pumunta dito. Pagka wala siyang ginagawa, ay mag-e-extra daw siya dito. Tingnan nyo naman yung bintana natin. Napakalinis. Pati yung ating mga grills. O, wala nang mga alikabok at kung ano-ano pang mga lawa-lawa. Pati yung ating screen. Ikaw ba naman? Eh, yung kapatid ko mga DH din yun guys. Sobrang tagal nila sa abroad. Kaya mga nag-for good na rin. Yung may-ari ng kainan si Ate Helen. Kaya pinalinis natin dito sa bahay. O, edi bongga. Sobrang linis. Ikaw ba naman? Ilang taon ka naging DH? Katulad ko din. Edi praktisado na. Ang sarap kaya maglinis. Tapos dito sa amin sa bahay, wala naman kami masyado guys gamit. Kaya mas madali siyang linisin. Kumbaga punas-punas lang. Tapos yung mga lawa-lawa yung sa bintana. Ang mahirap lang talaga dito yung sa CR. Kasi sobrang dumi. At itong lagayan namin. Ayan, ang linis na. Oh, yes naman. Organized na. Ito, napakakalat talaga nito guys. Tingnan nyo naman. Oh, ang linis na. Kung ako talaga, kung hindi ako tutulong sa taas kay Papa at hindi ako maagang nagigising, alas 4 pa naman kasi. Pag nagising ako ng ganong oras, tapos dire-diretso na yan, nagpapahinga kami sa hapon. Si Kelio nagbabantay kasi wala siyang pasok pa ngayon. So, siya yung naiiwan sa taas. Hindi naman ganun kadami yung kumakain kapag hapon. So, natutulog naman ako ng hapon guys, mga 2 oras. Kaya, wala talaga akong time. Parang, yung katawan ko ba, sobrang pagod na. So, hindi ko na talaga kaya na magligpit, gumalaw sa bahay kapag kahapon.
So, ayan, bumigay na yung katawang lupa natin kaya itinutulog ko na lang sa hapon. Mahirap na baka tayo naman ay magkasakit. Ito nga kwarto ni Jillian, meron pa rin dyan mga nakaabang na mga wire para sa spotlight yan guys. Pinaabangan ko yan, itong mga kwarto pati katong kay Kuya Kel. Meron din yung mga nakaabang dyan sa taas na mga spotlight. Ayan yung pinatiles natin noon, no? Sobrang ganda pa. Ito yung pinakaunang kwarto na napagawa natin sa bahay na to. Okay pa yung tiles guys, ang galing nung gumawa, 'di ba? Sabi ng ibang nagko-comment kasi after 2 years, 1 year, nag-aangatan na yung mga tiles nila. Pero dito sa kwarto ni Kuya Kel, yung pinakaunang kwarto natin, ayan, ang ganda pa rin niya. At ayun na yung ating vlog for today's video, guys. Thank you for watching. Don't forget to like, share, subscribe. Naliligo na si Bebela and maya-maya ay hihiga. Tutulog na tayo sa malinis na bahay. At nakaligo na rin tayo sa wakas. Alam niyo kung ano pa yung kulang natin dito sa bahay, guys? Gamit. Wala tayo kahit isa pang gamit. Upuan. Meron na palang TV. Pero yung mga gamit-gamit. Pero alam nyo, hindi ko iniisip na yung bang na ano ako na bumili agad. Hindi. Kasi parang ganito lang okay na sa akin. Kahit wala kaming upuan. Yung mga upuan namin, ito lang. Yung mga ganyan na plastic. Kaso nga lang ngayon, medyo malambot na siya. So nasira na nga yung dalawa nito guys. Natanggal na yung sandalan. Maano siya, malambot. Ayan o, balik na yan o. So, hindi ka na pwedeng sumandal maigi kasi tutumba ka. Nangyari yan sa akin nung bagong dating ako dito. Natumba yun, naputol yung isang upuan kasi sinandalan ko. So, ayan lang yung upuan natin. Tapos yun. Pero okay na to sa akin. Kahit napaka-plain na ganyan, walang kahit ano. Parang ang peace of mind ko okay na. May peace of mind na ako. Pero dito, marami pa tayong ipapagawa. Mag-ano pa tayo dyan, ang cabinet sa taas. Ito sa baba, hindi na nilalagyan ng cabinet. Ganyan na yan. Pero ipapatiles natin yon na medyo nakataas. Tapos, ganun lang. Tapos papapinturahan yung likod, ganun. Tapos cabinet sa taas lang lahat kasi alam niyo naman binabaha dito. And lagi nang maulan everyday guys. Talagang everyday na, kada hapon. So, tapos na yung summer. Nasa taas pa si Papa Alden nagliligpit. Hindi ko na nga natiklop tong mga damit. Tuyo na to eh. Nung isang araw pa ako naglaba. Mga tuyo na yan. Siguro mamaya. Kapag baba ni Papa Alden, naliligo pa kasi yung isa. Ella, tapos ka na? Ha? Tapos ka na ba? Bilisan mo. Tama na yan. Ano na naman ginagawa mo dyan? Tara na. At dahil nga nagpalinis tayo, napansin ko nga na nandito pa pala itong aming ice crusher. Dati kasi bumili ako dito sa Shopee dahil nga kami ay nagtinda ng halo-halo dito, ng siomay, ng kikiam, street food ba. Tapos nagagamit pa pala to guys, ang galing, ilang taon na to. Ang ganda kasi talaga ng quality nito guys, bakal talaga yung loob niya, tsaka itong pangtulak. Tapos heavy duty din siya, kahit malalaking yellow ilagay mo sa loob, ayan o, ang gandang panghalo-halo talaga. Ang dami na nga nang hiram nito at okay na okay pa rin. Yung mga naghalo-halo din nagtinda dito dati nung nasa abroad ako, hiniram nila to, okay na okay pa hanggang ngayon. Tapos kung mapapansin nyo, wala pa siyang kalawang kahit ilang taon na to guys. Kaedad siguro to na Ella Pot kasi maliit pa siya nung binili namin to. Lagay ko na lang sa comment section yung link kung gusto nyo ng ganitong ice crusher. Sabi mo, anong gusto mo? Maliit kay Ate Hilam. Magbabra ka na? Ba't ka magbabra? Ito. Nakita mo si ate may... Si ate malaki na. Si mama malaki na. Ikaw maliit ka pa, hindi mo pa kailangan ng bra.